may babakita ako sa inyo. Ang ganda na pagkakagawa dito. May mga goldfish sila doon. Oh, ito yung maganda dito. Ayan. Ewan ko mga artista yata to. Ayan, may mga awards sila dyan. Dito naman sa gawin na to. Hello guys, this is Jogging Eunice. Nandito kami ngayon sa Pan de Americana. Dito matatagpuan sa Marikina. Ngayon is nakapila kami para sa para makapasok sa loob kasi medyo maraming pila. And tatawagin na lang daw kami. Mamaya update ko kayo kung ano yung itsura ng restaurant. Actually, hindi ko sure kung cafe siya o restaurant pero may mga pagkain din kasi siya. Dito pa lang sa pilahan nila is makikita mo kayo yung mga menu, yung mga specialty nila tulad nito. Ayan. Anyo puto, bite-sized puto balls. Tapos ayun yung mga kape nila. Meron ditong kaping bigas. Kamisan. Ayun, papasok na doon kami. Table 1 po. Thank you po. Thank you po. Ito lang po. Ganito yung tsura niya guys. May mga isda sila, fish pan dito. Ayan. And tamo, ito yung maganda dito. Ayan. Ako kung mga artista yata to. Daming kumakain. And table 1 kami. So ayun guys, nakapasok namin sa loob and magtitingin na kami ng kakainin namin. Napakita ko din sa inyo kung ano yung tsura ng menu nila. Ito. Check natin kung anong makakain natin dito. Okay, meron sila ditong pang breakfast, big breakfast. 395. Bangus yata yan. Meron din silang corned beef. 265. Homemade beef tapa. Homemade tocino meal. And saktong-sakto sa panahon ngayon. Lugaw. Magkano yung lugaw nila? Ayan, 155. 95. Tokwat babaw. Kung mahilig naman kayo sa mga sandwich, around nasa 175 sila. Meron din silang steak, bulalo, kalos, kare-kare palayo, chicken inasan. At marami pa. Tingnan natin yung mga drinks nila. Ayan, ito yung mga drinks. Dessert siya. Merong mga halo-halo. Sagot gulaman. Ayan. Tapos sa kape naman, ito. Kapit gatas, kapit bula, kapit tsokolate. Mura lang siya guys. Nasa 125. Yung mainit. May malamig naman is 135. Dulce de bigas. Hindi ko alam kung ano yan. Pero 95 siya. May nakita ka nang bibilin mo? Wala pa. Wala pa. Ayun yung tsura ng tuktok na guys. Ayan. Saktong-sakto yung punta namin dito kasi malamig siya, maulan. Tamang-tama sa panahon yung makakain nyo dito. Nakapili na nga pala kami ng kakainin namin and yun is ano sa'yo? Sisig. And then yung Bicol Express. Mag-check din kami ng kape dito mamaya. And hindi pa kasi kami nakakapili. Gutom na kasi kami, kakain muna kami ng rice. Pero mukhang masarap kasi yung ano nila eh. Yung puto bongbong, yung bilog-bilog nila, medyo kakaiba yung tsura. So, testing din natin yun. And mamaya lilibutin natin kung ano ba yung buong itsura nito. Dahil, grabe, ang ganda ng pagkakagawa. Sobrang vintage ng itsura niya. And sa mga gilid doon, may malaking parang chess pieces. Papakita ko din sa inyo yun mamaya.
And parang merong kwarto doon. Di ko alam kung pwedeng pasukin pero or design lang siya. Tingnan din natin pagtapos kumain. Tapos, yung pork sisig, yung cherry nila. Wala tong rice nila. May solo po kasi na rin. Ay, hindi, yung cherry nila. Isa Good for ano ko ba ito? for good for two. Okay. Tapos isang Bicol Express. Ano mo yun? Nakapay sa po yun. Oh, may Balsa. opo. Ano ba yan? Opo. Tapos yung Big Boy. May papakita ako sa inyo. Ang ganda na pagkakagawa dito. Ay no. Nakabaliktad yung upuan. Tapos may chairs sa lamesa. Ayan. Tapos ayan. Ang galing lang. Nabilib lang ako. Ang ganda ng design. Sa mga gustong matry or mapuntahan tong lugar na to, matatagpuan nyo to sa General Ordonez Core Maroon Street, Concepcion Dos, Marikina City. Siya nga pala, sa mga gustong pumunta dito or bumisita dito, open sila ng Tuesday to Sunday. Wala sila ng Monday, guys. So, available lang sila ng Tuesday to Sunday. Sa mga gustong pumunta, ayun yung mga available date nila. And alam ko yung oras nila is bukas sila ng 7 to 9 p.m. Inintay pa namin yung pagkain namin, guys. So, hintay-hintay lang muna tayo and makinig tayo ng mga music. Sobrang chill dito. Ang galing ng pagkakagawa nila dito kasi bukod sa style ng kanilang restaurant, pagiging old model nila, pinagsama nila yung coffee shop, restaurant, tsaka yung mga pang merienda at the same time. Lahat makikita nyo dito eh. Meron silang pangmagang pagkain, pang tanghaling pagkain, may panggabi sila, may pang merienda sila. Eh, hindi na sila ganun kamahal, guys. Actually, kayang-kaya to. Yung in-order namin, dalawa na kami. Mga araw, nakamagkano tayo? Wala pa. Wala pa pala. Mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano, pero mura lang siya, guys. Sa mga concern sa init dito or sa lamig dito is chill lang siya, hindi siya ganun kainit, hindi siya ganun kalamig. And maraming electric fan dito. Hindi ko lang alam kung nakatulong kasi makulimlim din sa labas, medyo maulan. Any comment? Wala pa, kasi wala pa yung pagkain. Hindi, sa itsura ng lugar, ambience na. Aesthetic siya. Pag birthday mo pala, kantahan mo rin pala sila dito. Ayun o, may mga pakanta sila, ganun. May sumasayaw. Okay siya. Pwede ba na kayo mag-celebrate ng birthday dito? So ayun guys, nandito kami sa Pande Americana Cafe. Sinerch ko nga pala to sa TikTok. Around Marikina area lang siya. Tapos nagpukaw ng attention ko kasi maraming design dito. And masyado siyang aesthetic, parang siyang Filipino vibes, ganun. Kasi yung mga nakadikit na picture dito, puro Filipino. Siguro may bandang area dito, mamaya lilibot kami, na parang siyang American style. Pero kasi pagpasok ko pa lang, parang yung vibes niya is makalumang Filipino. Yung parang, makalumang Filipino siya na bahay, ganun. So yun, mamaya ililibot ko. Baka mamaya may mga area dito na parang, American style. So yun lang, abangan natin. Bye-bye guys. At hindi lang yun yung makikita nyo dito. Kasi yung parang chess, hina-highlight din nila dito yung style ng chess. Actually may chess master dito na picture na nakalagay doon. Na hina-highlight din nila dito sa bandang part sa inuupuan namin. And halo-halo yung yung itsura niya. Meron dito mga painting. Tulad ditong nasa likod ko. Ayan. And meron sila ditong mga luma mga plato. And sa bandang gawin doon, may yung sinasabi yung artist, medyo modern yung itsura niya. Ito yung sinasabi ko kanina, yung bilog-bilog na sikat na puto bumbong. Ayun siya, ganito yung itsura niya. Meron siyang parang ito yung nilalagay sa ibabaw na parang latik, gano'n. Pero buko siya. Ayan. Meron siyang cheese.
And ayan. And nabili namin siya for 90 pesos. Pero ang gusto na naman, ito yung, may mga size siya dito. May 175, 396, 475. Pero kung gusto nyo lang naman siya tikman, okay na to. So, ayun guys, natikman ko na yung puto bongbong. Wait lang, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya. Ito. Yung mga normal na puto bongbong natin is ginagamit is yung ano ba tawag dun? Parang kakanin siya, yung parang ganun. Ito kasi parang siya, Boba. para siyang ano ba tawag doon? Malagkit na Pag pinagat mo ba parang may aftertaste? glutinous rice yung ginamit dito. Hindi siya katulad ng parang normal na puto bongbong na parang yung pag kinagat natin is parang may rice. Ito yung ginamit is yung parang sa palitaw. Ganon. Pero good din naman siya. Pero hindi siya yung kagad na ginagamit sa puto bongbong na parang rice. Ganon. Pero masarap siya. As palit dun sa rice. Ganon. Ganon. Yung lasa, matamis na. Yung lasa parang kumakain ka lang ng yung boba. Boba. Boba tea. Meron din siyang aftertaste na malalasahan mo yung Meron siyang aftertaste na malalasahan mo yung parang, ayun, black pearl or boba tea. Boba tea? Hindi yung black pearl na lang pala. Alam nyo ba na itong restaurant nito is napipicture na sa iba't ibang TV or balita? Sa iba't ibang channel. Ayun na pinapakita nila doon sa TV nila doon na na-feature siya sa RDN, na-feature din siya sa GMA. Ay, ito na yung pagkain namin. Okay lang po. Dumating na yung in-order namin. Bumili kami ng 3 rice kasi medyo gutom na kami. 2:00 na nga pala guys. And ayun. Sisig. Kapampangan sisig. Kain na tayo guys. Una natin tikman is etong Bicol Express. Pa tayo. Medyo nagkikrave kasi ako sa Bicol Express ngayon eh. Actually dapat magbubulalo kami. Pero medyo mahal guys. So ito lang yung namin. Pero itong presyo nito is not bad na rin para sa ganitong klaseng restaurant. Masarap siya, lasang-lasa mo yung gata. Sakto yung anghang. Yung mantika, lasang-lasa mo yung linamnam ng karne. Yung sisigis di ko pa natitikman. Try natin siya. Sarap guys. Pinakagusto is yung Bicol Express nila. Pero yung sisig masarap din. Actually pababok na. At dahil tapos namin kumain at nakapag-recharge na kami, tara na, libutin na natin to. Let's go! Isa pa guys, alam nyo ba? Diba bumili kami ng puto bongbong dito? Pag naumay kayo, highly suggest bumili kayo ng ganito. Kasi pag naumay kayo sa mga kinain nyo, mawawala yung umay nyo. Panghimaga siya. So masarap siya talaga. So, tsaka mura siya. Grabe mga design na nilagay nila dito, no? Nakit ka na. May ako na yung mumuntage. May mga ganun-ganun sila. Tapos meron silang mga kotse dito. Ayun, may mga naglalarong bata. Tapos tingnan natin yung taas. Ay tayo. Hello. Medyo maliit lang yung daan, kaya daan-daan tayo. At saka isa pa, umuulan sa labas. Alam ko may hanging bridge sila dito eh. Check natin. Ayun guys, naabutan kami ng ulan.
Ayan, may mga awards sila dyan. Dito naman sa gawin na to, ito may iba't ibang klase silang mga chess dito. Meron ditong Super Mario. Ito yung normal na chess. Ito, Coke yung ginamit nila. Ayun, di ko alam kung ang tawag doon. Indonesian chessboard. Ayun din, meron din kakaibang chessboard doon. Bilog siya guys, pero yung mga tao na is iba itsura. Ito is di ko kilala. Tapos may pawn. Ayun, may mga design din sila ng mga chessboard. May mga goldfish sila doon. Ganito nga pala yung itsura ng harapan ng Pande America. Habang naglalakad tayo, mapapansin nyo na iba't ibang vintage items, lumang bisikleta, typewriters, at mga koleksyon na parang mini museum. Bawat sulok may iba't ibang itsura na talagang ikakamukha mo. Ang pinaka-gustuhan ko ngayon ay hindi lang ang pagkain, kundi ang buong experience. Hindi ito yung ordinaryong restaurant. Para kang nag-travel sa isang lugar na puno ng history, art, at creativity. Kung naghahanap kayo ng budget-friendly na date place, family destination, o content Ayan, may mga awards sila dyan. sa social Dito media, naman sa gawin na to, magandang option ng Pan de Americana. Overall lang masasabi kong sulit ang pagpunta namin sa Pan de Americana. Masarap ang pagkain, unique ang concept, at maraming Instagram worthy spots. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Kung may restaurant o lugar Tama, din meron kayo silang gusto nyo second ma-check floor. pero hindi nyo mapuntahan, kami na ang bahala. I-comment nyo lang sa baba and pupuntahan namin. Hello. Don't forget to like and subscribe. This is Jaggy. Have a good day and have a safe trip.